2,531. Gayunpaman, ang pagsipsip ay nagambala. Ang mga taong lumipad ay nahulog pabalik. Naglaho na rin ang sensasyong lulutang na ang lahat. Tinagtagal, nasaksihan ng mga manunood ang isang hindi mapapantayang kamanghamanghang eksena. Sa isang kalapit na mundo, isang napakalaking dragon ang hinihila. Umungulito at lumaban ngunit wala itong nagawa. Kawakas ay bumulusok ito sa Grimstone, kung saan ito ay agad na giniling sa laman at dugo. Ang mga laman na iyon, at ang dugo ay nahulog mula sa Grimstone ngunit tila nahulog sa isang kakaibang channel. Naglaho sila. Pagkatapos, may mas maraming buhay na bagay. Dahil sa malayo, hindi makikita ng karaniwang tao ang maliliit na nilalang na iyon maliban kung nilinang nila ang kanilang mga mata na may espiritual na kapangyarihan sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, ang isang malaking bilang ng mga nilalang ay sinipsip sa Grimstone at giniling sa laman at dugo. Walang kakulangan sa makapangyarihan at makapangyarihang mga individual sa kanila. Kahit na ang mga mortal ay nakikita ng malinaw ang sitwasyon sa mata. Agatha hovered in the air, and her expression solemn. Ito ay isang lubhang mapanganib na sitwasyon. May naglalaro, nagsasakripisyo ng dagat ng buhay. Sino sa lupa ang nagtataglay ng gayong dakilang kapangyarihan? Higit pa rito, hindi magtatagal ang force field sa itaas ng atmosfera ng lupa. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip kung ito ay nangyari. Nagkaroon ng isyu sa isa sa mga node sa itaas ng force field. Ito ay lilikha ng isang paglabag at paghiwa-hiwalayan ng force field mula sa node hanggang sa node. Lahat, mga cultivator sa itaas ng yugto ng immortalization, ay nagmamadaling lumabas at nagbuhos ng enerhiya sa sinaunang defense force field, o kung hindi, ang buong buhay na nilalang, tulad ng mga buhay na nilalang na iyon, ay gilingin sa dugo at laman para sa sakripisyo. Mabilis, mabilis, mabilis. Umalangaw-ngaw ang boses ni Agatha sa buong mundo. Tinagtagal, ang lahat ng mga eksperto ng Mount Yukon ay umakyat sa kalangitan. Kasunod nito, sumugod ang mga figure ng tao sa langit mula sa hindi mabilang na mga banal na lugar, paaralan, at maging sa mga lansangan at eskinita. Ito ay isang buhay o kamatayang sitwasyon, at walang puwang para sa pagkamakasarili. Kawakas, muling na-stabilize ang force field. Nalaman din ni Agatha ang paghinga ni Grand Emperor Rowan. Ikaw ba, asawa, na sa wakas ay babalik? Tuwang-tuwa si Agatha. Siya ay may ilang uri ng mahiwagang koneksyon kay Grand Emperor Rowan, ngunit siya ay malinaw naman nagkakamali. Hindi na bumalik si Grand Emperor Rowan, ngunit ang ancient divinity ay matagal nang naglatag ng malaking larawan sa diffracted universe. Sa oras na ito, pagkatapos magsimula ang sakripisyo, ang kanilang lokasyon ay nakabuo ng isang uri ng dimensional na channel sa panig na ito sa tulong ng Grimstone na altar. Bilang isang resulta, maaari itong madama. Kasunod ng sakripisyo. Ang lahat ng laman at dugong iyon ay dumaloy sa sinaunang pagkadyos. Mabuti, nagsimula na ang sakripisyo. Tulungan mo akong pinuhin ang katawan ng Fiend Lord, tumawa ang ancient divinity. Pause. Sa pamamagitan ng daluyan ng dugo at laman, ang sakripisyo ng nabubuhay ay lumikha ng napakalaking, misteryosong enerhiya na sumugod patungo sa punto kung saan nagkaisa si Alex at ang laman ng Fiend Lord. Literal na nasa harap ng kanyang mga mata ang Grimstone na nagsasakripisyo ng buhay. Napatingin si Alex na may galit na galit sa mga mata. Nakita niya ang lupa, kung saan maraming tao ang desperadong nagsisikap na protektahan ang sinaunang force field, kabilang si Agatha, ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang kanyang mga mahal sa buhay. Dagendong. Mabuti pabilasan mo, Finlord Fusion. Hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang sakripisyong ito dahil mawawasak ang Earth. Gayunpaman, hindi tama ang kanyang pakiramdam sa sandaling ito. Ang sinaunang divinity at ang pagpino sa kanya ng iba ay nagparamdam sa kanya. Nagbanta. Ang palasyo ng kanyang isip ay hindi na nakayanan at unang bumukas, at ang ancestral body tree sa loob ay naayos at umalis sa kanyang palasyo ng isip. Holy asterisk T, papatayin ako nito. Pagkatapos, lumitaw ang isang mas nakakatakot na eksena.
Ang pagpinta ng mga bundok, ilog, lupain, at butil ay pinino, at nahulog sina Dorothy, Daya, Grand Emperor Rowan, at iba pa na nakatago sa loob. Ito. Ano ba talaga ito? Isinasakripisyo nila ang mga buhay na nilalang ng buong diffracted universe. Tigilan mo sila. Kiniros bulalas. Pupunta ako. Agatha. Nakikita ko si Agatha. Nasa panganib ang Earth. Terra, lumaban tayo. Break the six eternities para sa akin. Ang Earth ay nasa panganib at ang buhay ng lahat ay nasa linya. Matapang na kumilos si Grand Emperor Rowan at pinakawalan ng kanyang pinakamalakas na pag-atake. Ang mga pintuan ng anim na kawalang hanggan ay bumukas lahat at ang mga multo ay sumigaw mula sa loob ng bog zone ng madilim na hangin. Dumiretso itong sumabog patungo sa altar na kinokontrol ng sinaunang pagkadyos at iba pa, pati na rin ang hindi mabilang na inihain na laman at dugo. Ang anim na kawalang hanggan. Magandang tao, ang mahiwagang kayamanan na ito ay nawala sa hindi mabilang na mga taon, ngunit ito ay talagang lumitaw sa katawan ng nunal na ito. Hindi masama, hindi masama. The six eternities, mas madali nating makokontrol ang everlasting door. Pumunta ka, patayin mo sila, at agawin ng six eternities, tumawa ang ancient divinity at sinabi sa Bull Demon King. Mabilis na pinangunahan ng Bull Demon King ang kanyang mga disipulo at mga anak na salakayin si Grand Emperor Rowan at ang iba pa. Halika at tumulong. Ulalas kaagad ni Phoenix. Lahat ay nagsimulang tumulong kay Grand Emperor Rowan. Ang six eternities, isang mahiwagang kayamanan, ay hindi nabigo. Ang Bull Demon King ay agad na nasalikop sa Doors of Fate at kinaladkad papasok dito sa sandaling sumugod siya kasama ang kanyang mga alagad. Ang six eternities ay nahahati sa anim na landas. Ang iba't ibang uri ng mga landas ay ang Heavenly Path, Earthly Path, Sheer Path, Hell Path, Hungry Ghost Path, at Animal Path. Ang Animal Path ay nasa unahan. Ang mga disipulo ng Bull Demon King na kinaladkad ay mabilis na muling itinapon, ngunit sa pagkakataong ito ang mga itinapon ay hindi na ang orihinal ngunit nag-transform na bilang isang pulutong ng mga puting baboy. Ano ba? Ang Bull Demon King ay sumigaw at nagsimulang pawisan. Hindi ba ito masyadong mabangis? Nagkatinginan din ang mga demonyong toro sa likod. Dapatingin sila sa grupo ng mga bik na mapuputing buhok na naghihiyawan, nalilito ang mga mata at nakaupo. Ito. Nakakakilabot. Ay nako. Ayokong maging baboy. May sumigaw, pagkatapos ay nagkagulo ang kawan ng mga demonyong toro, at hindi mabilang na mga demonyong toro ang umatras at tumakas. Ang Bull Demon King ay nag-iisa sa isang kisap mata. Ay ito. Hintayin mo naman ako. Natakot ang Bull Demon King dahil hindi siya isang walang hanggang eksperto. Nahaharap sa pinagsamang lakas ni Grand Emperor Rowan at ng iba pa, pati na rin sa nakakatakot na six eternities na iyon, hindi niya magawang makatiis sa kanila. Muntik na siyang hilahin papasok. Tumakas din ang Bull Demon King. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang six eternities na ito. Ulalas ni Dorothy. Sinabi rin ni Phoenix, ang anim na kawalang hanggan ng aking ama, na orihinal na nawasak, ay mukhang mas malakas kaysa sa nauna. Ito ang pinakamakapangyarihang hakbang na ginagawang baboy ang iba. Maaari ba silang palitan muli? Pag-uulit ni Daya. Sumagot si Phoenix, imposible. Kapag ang isa ay naging baboy, ito ay palaging isang baboy. Ito ay medyo nakakatakot at ang dalawang babae ay hindi makapagsalita. Sa puntong ito, biglang napabulala si Dorothy, Autumn. Ang pangalan ng anak niya ay Autumn. Siya ang pangatlo sa quadruplets ng Spring, Summer, Autumn, at Winter, at mayroon na siyang lakas ng isang Golden Immortal Buddha nang umalis sila dahil natanggap niya ang isang bahagi ng kanyang pagkadyos at sobrang galing. Dumaan lang siya sa daanan sa itaas ng altar. Nakita niya ang kanyang anak na si Autumn na mahigpit na sinipsip ng kapangyarihan ng Brimstone na malapit ng masipsip sa isang sirang node. Napansin din ito ni Alex at galit siyang tumingin. Gayunpaman, nagpatuloy ang pagsasanib at hindi siya makapagsalita. Ituloy mo ang paglusob sa altar. Bilasan mo.
Ulalas ni Grand Emperor Rowan na nakikita rin ang panganib sa Earth. Si Agatha ay kanyang asawa at ang dalawa ay may ilang uri ng misteryosong koneksyon sa kontrata. Ngayon, sa pamamagitan ng pag-uugnay sa dalawang universo sa pamamagitan ng Grimstone, maaari niyang direktang makipag-usap sa mga banal na kaisipan ni Agatha. Alam niya ang sitwasyon sa kabilang panig ng diffracted universe. Maaaring tumagal ang Earth ng mas matagal dahil sa naunang pag-aayos. Ngunit, mayroon ng mga sirang formation node, at ilang sandali lang ay bumagsak silang lahat, at ito ay magiging dead end. Ginawa rin ni Agatha ang lahat ng kanyang makakaya. Nagsuka siya ng dugo. Ang Six Eternities ay nagpadala ng isang kadena at hinaila ang manipuladong altar. Ang sinaunang pagkadyos, sa kabilang banda, isinakripisyo ang banner ng Fanes at hinaranggan ang kadena. Kasabay nito, ang node sa ibabaw ng Earth ay nawasak muli. Boom! Tarat-tarat, isang putok. Dumitaw ang isang puwang pagkatapos ng isang malakas na tunog. Mayroong 12 ng mga tao na sinipsip mula sa node, sumisigaw, sumugod sa napakalaking Grimstone, nagiging dugo at laman sa isang kisap mata. Otem. Nagmamadaling pumunta ang mga magulang ni Alex para hanapin si Otem sa puntong ito. Huwag kang lalapit lolo at lola, huwag kang lalapit. Si Otem ay sinipsip at nilabanan ng makapangyarihang mahiwagang kayamanan at anting-anting, ngunit hindi pa rin niya ito napigilan at bahagyang gumagalaw palabas. Natarante sina William at Brittany. Nang makita ni William ang kanyang apo na hinihila palayo at malapit ng maging laman at dugo, agad itong nagmadali, sinunggaban si Otem, at naging sanhi ng 3 magic item upang agad na masira ang sarili. Ang salpok na ito ay pansamantalang naputol ang pagsipsip, at pagkatapos ay sinampal ni William ang katawan ni Otem. Pumagsak si Otem sa lupa at sinunggaban ni Brittany. Si William naman ay agad na sinipsip ng maibalik ang lakas ng pagsipsip. Asawa. Lolo. Umiiyak sina Brittany at Otem habang pinagmamasdan si William na pumasok sa Grimstone at nagbagong anyo sa laman at dugo. Dad. Dad. Nakita rin ito ni na Dorothy, Daya, at Alex. Sabay-sabay silang natigilan. Angal ni Alex. Napakahirap para sa kanya na hanapin ang kanyang ama at ibalik siya sa normal, at sa lahat ng mga taon na ito, siya ay wala, at wala siyang oras upang parangalan ng maayos ang kanyang pagiging anak. Sa huli, siya ay talagang nagpunta tulad na. Gusto ko ang buhay mo, ancient divinity, you son of a B***. Tar-eret, tar-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na pagsabog. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Finlord. Nagpatuloy pa rin ang pagsasanib dahil kailangan pa ng oras. Ang lakas ng laman at dugong iyon ay pumipigil sa kanya, sinisira siya. Ang maitim na demonyong lote sa kanyang katawan ay medyo hindi matibay. Tirichet *S. Sa oras na ito, sa Earth. Ang node ng pagkawasak ay lumaki sa laki habang mas maraming buhay na nilalang ang dumaan dito, lumipad palabas sa Grimstone, nagbagong anyo sa laman at dugo, at naglaho. Ametaba. Sino pa ang mapupunta sa impyerno kung hindi ako? Nagmamadaling umakyat si Arhet na may gininto ang katawan. Ang iba pang mga gintong katawan ay lumitaw kaagad pagkatapos nito. Muling lumitaw ang 18 Arhet. Lumipad sila hanggang sa puwang na bumubuo ng isang porma sayon ng tao at ginamit ang laman ng tao upang tatakan ito. Nagniningning ang liwanag ng Buddha habang napuno ng tunog ng Budismo ang hangin. Nakahinga ng maluwag ang mga sinipsip ng makabawi sa kanilang kalayaan. Gayunpaman, hindi ito nagtagal. Ang 18 Arhet ay naubos. Sa huli ay kinaladkad sila palabas ng puwang at itinapon sa dugo at laman na mabangong bato. Papunta na ako. Isa pang makapangyarihang figure ang lumitaw, at ito ay si Saria. Nabuo ang Saria ng isang porma sayon, at ang mga talim ng hangin ay sumugod sa kalangitan. Tumitawid sa puwang. Gayunpaman, ang espada. Umuungal ang formation pagkaraan ng 3 minuto at nawasak ng Grimstone. Malapit na itong madurage sa Grimstone. Biglang sumulpot si Agatha at hinaila siya. Umayo ka, banal na kuneho. Mga kabute ng langit.
Immortal Slaying Sword Formation. Oof. Gumamit si Agathe ng malaking banal na kapangyarihan para isara ang agwat, ngunit hindi na siya nakapagtagal dahil marami na siyang natupok. Napansin ito ng sinaunang divinity doon. Ang daigdigang pinangalagaan ni Grand Emperor Rowan at ng iba pa. Well, since that's the case, let's start by destroying the world you care about. Lumapit siya sa lupa habang minamanipula ang laman at dugong brimstone. Ang lakas ng sakripisyo ay kapansin-pansing lumuwag sa isang iglap. Hindi nagtagal ang banal na kuneho ay hindi nakahawak at sumabog. Mga piraso. Habang ang kapangyarihan ng pagsasakripisyo ay nakabalot kay Agatha, nagluwa siya ng dugo. Asawa, Palam magpakailanman. Nagpadala si Agatha ng boses kay Grand Emperor Rowan at nilamon siya ng brimstone. Ulalas ni Grand Emperor Rowan. Ang walang laman na gate na kumokontrol sa Six Eternities ay bumagsak. Bang! Boom! Ang walang laman na gate ng Six Eternities ay sumabog sa ibabaw ng altar. Agad na dumagsa ang mga tao. What? Self-destructive Six Eternities. Natangay din ng pagsabog ang ilang Eternals at nagalit ang Ancient Divinity, patayin muna ang mga langgam na ito. Ang Grand Emperor Rowan ay nagdala ng panandaliang ginhawa sa Earth sa pamamagitan ng pagsira sa sarili ng Six Eternities. Ang mga malapit ng sipsipin sa gilingang bato ay nakalaya sa pagkakapigil. Bukod dito, ang malaking hiling na iyon ay unti-unting naglaho at naglaho. Wala na ang gilingang bato. Tapos na. Mahusay. Ang mga tao sa mundo, lalo na ang mga may makitid na pagtakas, ay tuwang-tuwa na naghiyawan at nagyakapan. Kahit na hindi magkakilala ang mga lalaki at babae, tuwang-tuwa silang nagyakapan. Gayunpaman, may isang taong nagsimulang umiyak sa ilang sandali dahil ilang node ng force field ang nasira, at hindi bababa sa 1,000,000 buhay na nilalang ang sinipsip palabas ng Earth bago sila itinapon sa hilingan na bato at giniling sa laman at dugo. Kung saan tulad ni Agatha nagalay ng kanyang buhay para sa higit na kabutihan. Maging si Zarya ay nabigong makatakas. Isang makapangyarihang babae ang lumitaw. Tinipsip siya sa gilingang bato pagkatapos ni Agatha. Lahat ay nasa matinding kalungkutan. Gayunpaman, ang malaking krisis ay hindi pa naiiwasan. Si Grand Emperor Rowan, ang Phoenix Empress, Dorothy, at iba pa ang pinakamapanganib ngayon. Matapos mawala ang Six Eternities, ang mga kampon sa ibaba ay hindi na natatakot na maging baboy. Higit pa rito, ang Eternal Powerhouses ang nangunguna sa pagkakataong ito. Dahil hindi ganoon kaduwag, Bull Demon King, natural na naging mas matapang ang lahat. Patayin mo na lang. Immortal Rootboard, sipsipin mo sila. Bilang pinakamataas na ranggo sa sinaunang panahon, ang mahiwagang kayamanan ni Grand Emperor Rowan ay tiyak na hindi limitado sa Six Eternities. Sa sandaling iyon, naglabas siya ng mas mahiwagang kayamanan, isang lang na kasing laki ng bundok. Sa sandaling lumitaw ito, sinipsip nito ang dalawa sa nagmamadaling Eternal Powerhouses at higit sa 100 Onian Powerhouses. Langit, Phantasm, Batas, Kabutihan, Pagpapala, Kayamanan, Emperador, Kautusan. Inampis ni Grand Emperor Rowan ang isang serye ng mga selyo gamit ang kanyang kamay. Ang Immortal Rootboard na kinokontrol niya ay magpapadalisay sa lahat ng tao sa loob. Ang Primordial Board na tumubo sa Primordial Tree noong nilikha ni Phanes ang mundo. Natigilan ng Primeval Lord of Heaven. Nainggit siya nang makita niya ang mahiwagang kayamanan na ito. Tinabi kagad ng natitirang Eternal, Primeval Lord, patuloy na kontrolin ang altar ng paghahain. At haharapin ang mga taong iyon. Hindi mo sila kayang harapin ng mag-isa. Gagawin ko, sagot ng Primeval Lord of Heaven. Sa totoo lang, gusto niyang sapilitang angkinan ng Immortal Rootboard. Ngayong walang bagong handog na laman at dugo ang naibigay kay Alex, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na habulin ang kanyang hininga. Ang pagsasanib ng Fiend Lord ay umabot na sa 70% at hindi mabilang na mga bagay ang lumitaw sa kanyang mga alaala sa isip na nakatatak sa loob ng katawan ng Fiend Lord.
Parang naintindihan ni Alex ang maraming prinsipyo sa isang iglap. Ang pinakamataas na teorya ng mundo na. Hindi niya maintindihan noon ay naging malinaw na parang naliwanagan siya. Halimaw na Panginoon. Ako ang halimaw na Panginoon. I'm back at last. Yakina. Asan si Yakina? Can I wait until Yakina shows up? Isang babae ang lumitaw sa isip ni Alex. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng puti, ay nakaupo sa isang bench na bato sa ilalim ng matayog na puno ng peach blossom habang naghihintay sa kanya. Hindi. Hinding-hindi. Naghintay ako sa iyo ng hindi mabilang na taon. Paano ka nalilito? Dagendong. Isang nakakadurog na dagendong ang pinakawalan ni Alex. Ang soundwave na kanyang nabuo ay parang isang pagsabog ng 10,000 tonelada ng TNT at ang buong espasyo ay tila gumuho na naging sanhi ng lahat ng naruroon sa isang kumpletong gulo. Sumigaw ang Primeval Lord of Heaven, masama ito. Madyay gising na ang halimaw na Panginoon. Hindi na tayo maaaring magantala pa. Brahma Lord, pumunta ka at iligtas ang mga tao. Kokontrolin ko ang altar ng sakripisyo. Magmadali at kung hindi, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng pagsisikap. Ang Primeval Lord of Heaven ay tumigil sa pag-iimbot sa Immortal Rootboard, bumalik sa orihinal na posisyon, at nagpatawag ng 2 lalaki at 2 babae. Umupo sila sa tabi niya at tinulungan siya sa pagkontrol sa altar ng paghahain. Tinagtagal pagkatapos ay lumitaw muli ang malaking hilinggan sa espasyo ng diffracted na universo. Ang walang hanggang powerhouse, Brahma Lord, ay sumulyap kay Alex. Dahil alam niyang hindi na pinahihintulutan ng anumang karagdagang pagkaantala, nagluwa siya ng mga inkantasyon ng sabay-sabay. Tila ay napakalaki ng bundok at mas malaki kaysa sa walang kamatayang rootboard. Sa halip na salakayin ng Immortal Rootboard, sinisingil muna niya si Grand Emperor Rowan para talunin siya. Siya ay isang walang hanggan. Gaano man kabilis ang pag-level up ni Grand Emperor Rowan, siya ay nasa Intermediate Onian Realm sa pinakamahusay. Paano niya naharang ang pag-atake? Oof! Nang idiin siya ng unang incantation, siya ay nasugatan at nagsuka ng dugo. Nanginginig din ang Immortal Board. Ang pangalawang incantation ay pinindot pababa. Wheel of Fate. Ang Diyosa ng Kapalaran, si Kiniros, ay humampas ng isang bulong, ngunit ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas ay napakalaki. Nabasag kaagad ang bulong ng kapalaran. Nagdere si Kiniros ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay puti na parang sapin. Ang ikatlong incantation. Ang Phoenix Empress ay nagpakita ng kanyang pangunahing katawan, ang matayog na nagninangas na Phoenix. Ang Brahma Lord ay nanunuya. How dare you block me when you are just like petty creatures? Pumunta sa impyerno. Pagkatapos niyang ihampas ang incantation, nag-condensed siya ng espada at naglaslas sa hangin. Boom! Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Napakalakas ng espadang ito. Kiniros, na nakasuot ng puting damit at puting baluti, ay hamarang sa pag-atake gamit ang sibat. Oof! Isa itong instant kill. Ang Diyosa ng Kapalaran ay namatay ng ganoon. Kiniros, sis Kiniros. Nang imulat ni Grand Emperor Rowan ang kanyang mga mata at makitang muli ang kanyang pinakamamahal na babae ay namatay, siya ay broken-hearted, ngunit hindi nagtagal bago niya narinig. Tigaw ni Phoenix. Ipinakita rin niya ang kanyang pangunahing katawan at tiniis ang espada ng Brahma Lord kasama ang kanyang ina, ang Phoenix Empress. Boom! Tarat-tarat. Isang malakas na tunog. Ang lupa ay yumanig, at ang mga bundok ay nanginag. Ang maginang duo, ang Phoenix Empress at Phoenix, ay damanak ng dugo sa hangin. Ang lakas ng espadang iyon ay hindi tumigil doon, ngunit bumagsak ito sa isang walang awa na laslas. Sa eksenang iyon, hindi nakasabay sina Dorothy at Daya ang kanilang lakas. Wala silang sapat na kapangyarihan. Parehong nakatayo ang mga babae sa harap ni Alex bilang long-range supporters. Noon ay umaba ang espada. Ginawang kalasag ni Daya ang mga baging at hinarang din ito. Oof! Agad na nabasag ang kalasag ng baging at halos mapunit siya ng espada.
Biglang kumatok at bumagsak sa fusion barrier ni Alex, nabuhusan niya ito ng maraming dugo. Tar-eret tar-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na tunog. Nanginginig ng husto ang puso ni Alex. Nang makita si Daye sa huling paghinga sa harap ng kanyang mga mata, labis na nadurog si Alex na hindi siya makahinga. Samantala, ang mukha ng babaeng nakaputing damit sa kanya. Tawakas naging malinaw ang isip. Yakina. Daye Stormer. Yakina ay Daye Stormer. I finally remembered it. I finally remembered it. Dito na pala nagsimula ang tatlong buhay na pinag-uusapan mo noon. Nakilala na kita sa wakas. Nahanap na rin kita, pero pupunta ka at mamatay ulit. Hindi. Napahungol si Alex. Mabilis ang tibok ng puso niya, kasing bilis ng pagpapatakbo ng timer. Ang bilis ng pagsasanib ay tumaas. 80%, 81%, 82%, 70%, 90%, 100%. Wala pang 10 segundo. Tawakas ay nagtagumpay si Alex sa pagsasama sa Fiendlord. Yakina. Nadurog ang puso, niyakap niya si Daye at napaluha. Tiningnan siya ng mahina ni Daye at hinawakan ang mukha nito bago ito bahagyang ngumiti. Hobby, you finally remember me. Unfortunately, ako. Hindi na kita makakasama. Sumigaw si Alex, Yakina, Yakina. Huwag kang mamatay. Arg. God, bakit mo ginagawa sa akin ito? Panay ang tingin ni Dorothy kina Alex at Daya. Anong nangyari? Hindi niya ito naintindihan. Sino si Yakina? Sa sandaling iyon, sinabi ni Shelly, si Daya ay nakatadhana na makasama siya sa loob ng tatlong buhay. Kung iisipin, si Alex ang Fiendlord, samantalang ang hinalinhan ni Daya ay si Yakina na hinihintay ng Fiendlord. Sa kasamaang palad, sila ay mga tanga ng kapalaran. Crap, it's too late, sigaw ng Primeval Lord of Heaven. Dahan-dahang bumaba ang kamay ni Daya na nakahawak kay Alex. Nakilala niya ang kanyang pagkamatay. Yakina, Daya. Inangat ni Alex ang kanyang ulo at tinitigan ng Brahma Lord. Gusto kitang patayin na walang pahingahan. Dagendong. Si Alex ay humakbang at nakarating sa harap ng Brahma Lord. Nagulat, ang Brahma Lord ay umatras. Ngunit ang kasalukuyang lakas ni Alex ay napakalaki pagkatapos niyang sumanib sa Fiendlord. Agad niyang hinawakan sa leeg ang Brahma Lord. Kahit anong batas ang ginamit niya, hindi siya makawala sa pagkakahawak. Primeval Lord, iligtas mo ako. Pinahulanan ng Primeval Lord of Heaven ang 3 pristine divine lightning. Ginamit ni Alex ang katawan ng Brahma Lord para harangan ito ng direkta, ngunit ang layunin ng Primeval Lord ay hindi si Alex, sa halip, ito ay ang Immortal Root Board sa kamay ni Grand Emperor Rowan. Bush! Ang Immortal Root Board ay natagos. Ang dalawang Eternal at isang daang Onian ay sumugod kagad. Ang dalawang Eternal Powerhouses ay naagrabyado ng mahabang panahon sa loob ng Lam. Kailan lumitaw sila, inilunsad nila ang pinakamalakas na pag-atake sa mga taong nasa harapan nila na may matinding pagpatay na layunin. Tar-eret tar-eret. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na pagsabog. Dalawang babae ang nagkapira-piraso at namatay ng sabay-sabay. Napatulala si Grand Emperor Rowan pagkatapos niyang lumingon. Ang kanyang ulo at tumingin. Charlotte. Hindi sumagi sa isip niya na ang lugar na ito ay magiging isang mapanganib na lugar na may buhay at kamatayang sakuna para sa kanya at sa kanyang mga asawa. Samantala, pinaikli ni Alex ang kapangyarihan ng 3,000 mundo sa kanyang kamay at pinagsama ito sa 3,000 dakilang daw bago niya pinakawala ng Heavenly Chainsword ng 13 stars. Sa pagkakataong ito, kahit na ang maitim na demonyong Lotus ay hindi makagawa ng mga alon at kontrolado ni Alex, na naging Fiendlord. Mamatay ka na lang. Oof. Ang Brahma Lord ay pinugutan ng ulo at ang kanyang katawan ay naging stardust kagad. Isa pang walang hanggan ang namatay. Maya-maya lang, isang palakol ang lumipad mula sa malayo. Ang Phanes Axe. Ito ay ang kumpletong Phanes Axe. Phanes Axe.
Tigaw ng Primeval Lord of Heaven habang sumusugod siya sa Fane's Axe. Nang iinis, inabot ni Alex at diretsyong hinawakan ng Fane's Axe. Primeval Lord of Heaven, kukunin ko ang buhay mo. Inilabas ng Primeval Lord of Heaven ang banner ng Fanes. Nakaayos na siya habang tinatawag ang kanyang mga kasama na lumapit at tulungan siya. Gayunpaman, tumakbo lang si Alex sa ibang lugar. Inampis niya ng palakol ang isa pang walang hanggan, pinatay ito. Holy crap! He is so powerful. Paano natin siya lalabanan? Tinulyapan ng Primeval Lord of Heaven ang Grimstone Sacrificial Altar at iwinagayway ang Fane's banner. Hindi may iwasang lambat mula sa Fane's realm. Sa sandaling iyon, napansin ni Alex na kinaladkad siya sa isang kakaibang espasyo. Ang Primeval Lord of Heaven ay umungal, dakilang espada soberano, halika kaagad at tulungan ako. Isakripisyo ang mundo sa dugo at daliseyan ang kanyang espiritu. Napagtanto ni Alex na siya ay nakulong. May mga langgam siya sa kanyang pantalon. Si Dorothy, Phoenix, Shelly, Grand Emperor Rowan, at ang kanyang pamilya ay nasa labas. Dahil siya ay nakulong dito, maaari silang nasa panganib. Baliin mo. Hinawakan niya ang Fane's Axe at malakas na hinampas, ngunit sa kanyang pagtataka, para siyang tinamaan ng bulak, hindi siya makapagbigay ng anumang lakas. Uminahon ka. Uminahon ka. Huwag magmadali. Ito ang Fane's banner, isang pag-iral sa parehong antas ng Fane's Axe. Hindi ito gagana kung hampasin ko ito ng pilit. Sa sandaling iyon, patuloy na gumagalaw ang malaking Grimstone sa loob ng Diffracted Universe, at hindi mabilang ang nabubuhay na nilalang ay giniling sa laman at dugo. Sa pagkakataong ito, ang mga buhay na nilalang sa Earth ay hindi na makatiis sa Grimstone at patuloy na sinisipsip dito. Sa kasalukuyan, ang buong diffracted na universo ay magtatapos sa deadlock na para bang ang huling resulta ay paunang natukoy. Ang kamatayan at pagkalipol ay tila ang huling paraan. Tama iyan. Naiintindihan ko naman. Ang 3,000 mahusay na spells at ang pagkumpleto ng isang grand spell. Naisip ito ni Alex at nagsimulang isalansa ng 3,000 magagandang spell. Ang Great Flame Spell. Ang Great Icebound Spell. Ang Great Storm Spell. Ang Great Void Spell. Ang Great Seal Spell. Ang Great Silence Spell. Ang Great Reincarnation Spell. Ang Great Summoning Spell. Ang Great Resurrection Spell. Ang Spell of Great Fate. Ang Great Giant Rock Spell. Ang Great Gravity Spell. Ang Great Nightmare Spell. Ang Great Mirror Spell. Ang Great Cover Spell. Ang Great Swallow Spell. At iba pa. Lahat ng 3,000 magagandang spell sa mundo ay pinagsama-sama na humahantong sa pagkumpleto. Sa sandaling iyon, bigla siyang nagkaroon ng kaliwanagan tungkol sa buhay, kamatayan, kapalaran, batas sa langit at lahat ng bagay ng kalawakan. Larawan ng langit at lupa. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Isang malakas na ingay ang narinig. Naputol ang madilim na Fane's realm. Ang Primeval Lord of Heaven, na kumokontrol sa Fane's realm, ay hindi titigil sa pagsusuka ng dugo. Hindi na niya makontrol ang Flesh Brimstone. Matapos pinakawalan ni Alex ang paggalaw, Heaven and Earth's drive, at sinuntok ang Sacrificial Altar, sumabog din ang Flesh Brimstone mula sa Energy Blast. Nawasak ang Flesh Brimstone. Sa sandaling nawasak ang Brimstone, ang katawan ng Primeval Lord of Heaven ay biglang nagyelo at nagsimulang pumutok, na parang may kung anong misteryosong enerhiya ang kumikilos sa kanyang katawan. Tumanggi siyang bumitiw sa kanyang kapalaran habang nakatingin kay Alex. Bigla na lang nasira ang arrangement ko sa buong buhay ko. Ang Fane's realm ay ang primordial na kaguluhan ng nilikhang mundo. Paano mo nagawang sirain ito? Naiintindihan mo ba ang walang hanggang kaharian? Malamig na sabi ni Alex, you should ask this question in hell. No, wala kang kakayahan na malaman ito. Ang Primeval Lord of Heaven ay nagsimulang mag-crack at naging piraso. Thud. Lumuhad si Alex sa lupa. Halos mawala na ng lakas ang buong katawan niya, pero alam niyang hindi siya dapat bumagsak. Dorothy at Phoenix.
Pinilit ni Alex na bumangon ng mabilis at hinanap ang mga figure nila. Dahil dito, siya ay nanginginig ang lahat sa pagtingin. Parang tahimik ang lahat ng nasa paligid niya. Malamang nasira ang kawalan dahil sa malaking labanan at lahat ng tubig dagat dito ay sumangga. Mga bangkay ay nakahiga sa 6 at 7 sa kanyang harapan. May mga bangkay ng mga kaaway at mga kaalyado niya. Ang matayog na espada na nakatusok sa lupa ay ang pinakakapansin-pansing bagay. Nakatagilid ito, ngunit may bahid ng dugo ang talam. Nang tingnan niyang mabuti ang talam, isang kahabag-habag na lalaki ang gumuhit sa kanyang huling hininga ang nakapaloob dito. Ang dakilang Sword Sovereign. Ito ang huling Eternal sa 9 na Eternal, ngunit namatay siya sa pamamagitan ng mga kamay ng sarili niyang espada. Sino yun? Pianan. Tila naiisip niya ito nang hindi nakikita ng sarili niyang mga mata. Nanginginig na nakilala niya ang mga bangkay sa lupa. Gayunpaman, maraming mga nasaran ng anyo at mga bangkay. Takalaunan, nakita niya ang isang puting nakadamit na light type na Archmage, si Hana, na tahimik na nakahiga sa lupa sa sandaling iyon. Naubos na niya ang kanyang buhay. Pianan. Napaluha si Alex nang makita ang Phoenix Empress. She was still protecting Phoenix firmly at the final moment of her life. Honey. Dorothy. They are dead. They are all dead? Hinawi ni Alex ang kanyang buhok, ganap na hindi matanggap ang ganoong resulta. Hindi niya alam kung gaano katagal niya ginamit ang huling hakbang, ngunit tila isang siglo na ang lumipas sa labas ng Fane's Realm. Walang natira. Anong saysay ng buhay kung ako na lang ang natitira? Hinawakan niya si Dorothy sa isang kamay at Phoenix sa kabilang kamay, samantalang si Shelly ay nakahiga sa tabi ng kanyang mga paa. Napaluha siya at humagulgol ng kalungkutan. Maya-maya lang, kumislap ang isang sinag ng liwanag. Isang kristal na bato ang biglang sumabog sa pinangyarihan, at may lumabas. Si Grand Emperor Rowan na basang-basa sa dugo. Hindi siya namatay. Buhay pa siya at pagtingin sa kanya, mas lalong umiyak si Alex. Kagad pagkatapos, isang mas malakas na sigaw ang narinig sa paligid niya. Umiiyak si Grand Emperor Rowan. Wala nang mas masakit sa mundong ito kaysa sa pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay noong siya ay nabubuhay pa. Nabuhay si Grand Emperor Rowan dahil ginawa siyang brilyante ni Hana na may magaan na mystic art sa huling sandali. Iniwasan niya ang massacre, ngunit namatay siya kasama ang Great Sword Soberano sa kanyang huling hininga. Pagkalipas ng 3 araw, dinala ni na Alex at Grand Emperor Rowan ang mga bangkay ng kanilang mga babae at umalis sa Eye of Nine Yin. Bumalik sila sa Earth pagkaraan ng isa pang 3 araw, ngunit ang nakita nila ay nag-iwan sa 2 lalaki na tulala sa grid. Ang Amerika ay orihinal na Amerika pa rin, at ang Earth pa rin ang orihinal na Earth, ngunit nasaan ang mga tao? Wala kahit isang kaluluwa ang naiwan. Naglaho silang lahat. Nay. Anak, iha. Pumalik na si Daddy. Tanging ang parang hanggal na boses ni Alex ang naanod sa tahimik na Mount Yukon. Hinanap nila ang bawat sulok ng mundo, ngunit wala ni isang buhay na tao ang natagpuan. Maging ang sinaunang daan ay ganap na tahimik. Tirichet * S. Pagkaraan ng 3 buwan, lumuhad si Alex sa tuktok ng Mount Yukon at sinabi kay Grand Emperor Rowan, "Biyanan, bigyan mo ako ng espada. Hindi ko na ito matiis." Nakatitig sa langit si Grand Emperor Rowan. "Kung bibigyan kita ng espada, sino ang makapagbibigay sa akin ng espada?" Pagdating ng panahon, wala na akong makakasamang iyakan. Sabi ni Alex, hindi na ako umiiyak. Natuyo na ang luha ko. Tinabi ni Grand Emperor Rowan, "Maaari kang yumangal. Tingnan mo, 1 buwan na akong umiiyak. Pati lalamunan ko dumudugo." Napahungol ang 2 lalaki habang nakaluhod sa tuktok ng Mount Yukon. Mas hindi kaaya-aya ang mga ito kaysa sa panaghoy ng multo. Makalipas ang 1 oras na paghungol, tumalon silang 2 sa bundok. Tar-eret, tar-eret. Boom boom boom. Sunod-sunod na tunog. Pareho nilang pinigilan ang kanilang mga kakayahan at bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. 2 malalaking bunganga ang nabuo sa lupa.
Gayunpaman, umungal si Alex pagkatapos ng ilang segundo. Bakit? Bakit hindi ako mamatay kahit na gusto ko? Ano ang saysay ng buhay? Maaari ba akong magparami sa isang 10,000 taong gulang na lalaki? Kamulong si Grand Emperor Rowan at tumingin sa langit. Don't slander me. You are the Fiend Lord, many billions of years older than me. I even find you are old and clumsy. Why did my daughter? Lumabo muli ang paningin ni Grand Emperor Rowan nang maisip niya. Ng kanyang anak na babae. Dugo iyon. Sa sandaling iyon, bigla niyang nakita ang isang mukha na lumilitaw sa langit. Ano yon? Isang ilusyon. Isang tunog ang biglang tumunog. Tar-eret, tar-eret. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na tunog. Agad na tumalon sina Alex at Grand Emperor Rowan. Ano ang tunog na iyon? Tinabi ni Grand Emperor Rowan, mukhang isang uri ng napaka-sinaunang tunog. Agad na sabi ni Alex, tunog ng sports car. Pagkatapos, pareho silang nakakita ng pulang sports car na tumatawid sa malayong horizon, ngunit hindi ito mabilis kumpara sa instant teleportation at iba pa. Agad nilang i-activate ang kanilang primordial eyes, sinusubukang alamin ang pagkakakilanlan ng driver. Bilang resulta, wala silang nakita. Nakapagtataka, nagawang iwasan ng kotseng iyon ang parehong primordial na mata nila. Pagkatapos ng buong 5 minuto, huminto ang sports car sa tabi ng 2 tao sa pamamagitan ng drifting technique. Itinulak ang pinto ng kotse. Lumabas mula sa kwarto ang isang lalaking nakasuot ng puting suit, straw hat, at sunglasses sa sasakyan. Pareho silang nanlalaki ang mata. Matapos makita ni Grand Emperor Rowan na tinanggal ng lalaki ang kanyang salamin at sombrero, mukhang nabigla siya. Bling! Biglang sumigaw si Alex, Ancestor. Ang dumating pala ay si Blaine Rockefeller. Pagtingin sa 2 kawawang lalaki, umiling si Blaine at sinabing, Sup, sup, sup. I can't believe you guys are in this state. It's really inelegant. Tumingin siya lalo kay Alex. Idiot. Nagkita ulit kayo ni Yakina after so many years, pero bakit kayo hindi mo pa rin maintindihan? Taglit na natarante si Alex. Tapos bigla siyang natauhan. Ikaw kasi. Naalala ko. Ikaw ang huling nilalang na walang hanggan. Guro, binibigyan kita ng respeto. Ang mentor ng Fiend Lord ay si Blaine Rockefeller. Gayunpaman, naguguluhan si Grand Emperor Rowan. Ikaw ang huling nilalang na walang hanggan. Ngunit tayo ay sinumpaang magkapatid 10,000 taon na ang nakalilipas, hindi ba? Umiti si Blaine at kumuha ng isang kahon ng tabako. Gusto mo ba ng isa? Pagkaraan ng ilang sandali, naninigarilyo ang 3 tao sa paanan ng Mount Yukon. Biglang bumuga ng usok si Blaine. Pagkatapos ay bahagyang tinapik niya ang tabako at sinabing, Samsara, buhay, kaluluwa, bagay, universo, void. Nag-evolve ang buga ng usok na iyon. Nakalaunan, pinitik ang kanyang mga daliri at sinabing, babae. Ang usok ay naging parang buhay na hitsura ni Daya. Siya ay isang tunay na tao. Taglit na natigilan si Alex at agad na niyakap si Daya. Hinawakan ni Daya ang mukha ni Alex. Hobby, buhay pa ba ako? Ako. Hindi ko rin alam. Pagkasabi noon ni Alex ay hinalikan niya ito ng mapusok. Pinitik muli ni Blaine ang kanyang mga daliri at agad na nawala si Daya. Ito ay idiot. Tinanggal ni Blaine ang abo sa kanyang tabako. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Tumingin si Alex kay Blaine, Master, ikaw ba? Lumikha ng Daya. Hindi, ikaw ba ang lumikha nitong diffracted na universe at 3,000 mundo? Sumagot si Blaine, oo, at hindi. Matutulungan ko kayong buhayin ang lahat ng mga mahal sa buhay na nawala sa inyo at panatilihin ang kanilang mga alaala at personalidad na katulad ng dati. Hinding-hindi na sila magbabago. Pangitik na naman siya. Sunod-sunod na lumitaw ang mga babae at lalaki. Dorothy Essex, Haley Hansen, Dia Stormer, William Rockefeller, Autumn Rockefeller, Brittany Rockefeller.
Ang Phoenix Empress, Chantel C., Agatha Hazley, Kimi Rosrance, Phoenix Rowan. Tila ay ganap na pareho bago ang kamatayan. Pero, pareho ba talaga sila? Napabuntong hininga si Blaine pagkatapos niyang sabihin iyon na para bang may problema rin siya. Tama iyon. Maaari bang ang mga nilikha niya ay kapareho ng mga orihinal? Ang isa ay palaging hindi komportable. Tao pa ba sila? Mga robot sila. Ang mga kaluluwa ng tao ay ang pinaka hindi masusukat at hindi maaaring kopyahin. Ito ang arcanum ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mong mabawi ang iyong mga mahal sa buhay, mayroon lamang isang paraan upang tawirin ang walang hanggang pinto. Ang mga kakayahan ko ngayon ay hindi kasing husay ng sa iyo, ngunit kayong dalawa ay sapat na upang buksan ang walang hanggang pinto. Nagulat si Grand Emperor Rowan. Ikaw ay isa ng walang hanggan. Paano ang iyong mga kakayahan ay hindi kasing husay ng sa amin? Misteryosong ngumiti si Blaine. Maiintindihan niyo naman ito mamaya. Tirichet asterisk S. Makalipas ang isang buwan, nagsanib puwersa sina Alex at Grand Emperor at matagumpay na nabuksan ang walang hanggang pinto. Sinabi ni Grand Emperor Rowan kay Alex, kung magkita tayo muli pagkatapos tumawid sa pintuan, bibilihan kita ng maiinom. Sabi ni Alex, I kinda miss you. How about we kiss goodbye? Ikaw. Magwala ka. Itinulak si Alex sa walang hanggang pinto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ikinawit ni Alex ng paa si Grand Emperor Rowan at hinayla siya papasok. The everlasting door. Dapat magtagumpay ako. I must. Pulong ni Alex sa kanyang sarili. Maya-maya, nawala ang parang nakakaasar na pakiramdam na iyon. Pero sa sumunod na segundo, isang malakas na hangin ang umihip sa kanyang mukha. Inabot niya ito at hinawakan ito nang hindi nagdalawang isip. Ito ay masyadong mahina. Nagulat siya nang iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang piraso ng chalk. Ha! Tanang lugar na ito. Tino ako. Nang lumingon siya para tingnan, nagulat siya sa nakita niya. Hailey. Hailey Hansen. Umupo sa tabi niya si Hailey na naka-school uniform. Tumingin siya sa kanya nang may pag-aalala at mamulong, blockhead, anong ginagawa mo? How dare you sleep in English class? Miss Essex is going to kill you. Walang pakialam si Alex kay Miss Essex. Habang namumula ang mga mata nito, niyakap siya nito at sinabing, Hailey, akala ko na wala ka sa buong buhay ko. Bubo. Hoy, hey, hey. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. I won't. Ayoko. Nandito na si Miss Essex. Tino si Miss Essex? Nanginig agad si Alex nang magangat siya ng tingin. Dorothy. Essex. Honey. Buho. Pinitawan ni Alex si Hailey. Pagkatapos ay niyakap niya si Dorothy na maaliwalas ang mukha at hinalikan. Natigilan ang mga kaklase sa paligid. Alex Rockefeller. Napoposes siya, di ba? Siya ay sinasaniban. Matapos mahalikan sa publiko si Miss Essex, nagalit siya at sinampal si Alex. Napalingon si Alex at nakita niya ang isang malaking poster ng advertising sa labas ng bintana. Ang teenager soul singer, Dia Stormer, ay umabad sa top 8 sa mundo. Ha? Bakit pakiramdam ko may mali? Ito ba ang arcanum ng buhay na walang hanggan na sinasabi ng guro? Tumawid ako sa time boundary, and everything started from the beginning, pero bakit naging teacher si Dorothy? Paano ko siya liligawan? Love triangle na sa simula pa lang. Ah, whatever. Anyway, walang makakataka sa inyo. Miss Essex, hintayin mo ako. Gusto kong dumalo sa remedial class para sa sex education. Ay hindi, ang ibig kong sabihin ay English. Wakas. Forget what they doing, keep on doing.